Sa loob ng bilangguan, may mga alitan na hindi agad nakikita ng mga gwardiya at pamunuan. Minsan, nagsisimula ito sa pangungutya, minsan sa matagal na galit na naiipon sa pagitan ng mga taong matagal nang nakakulong sa iisang lugar. Isang pangyayari ang nagbukas ng usapin kung paano ang simpleng alitan sa loob ng kulungan ay maaaring mauwi sa isang krimen na nahaharap sa pagsusuri ng hukuman. Tampok sa kasong ito ang pangkat ng Sige-Sige Komando Gang at pangkat ng Oksogang na kapwa nasa Building 3 ng Bilibid. Tawag dito ay rancho, pagkain ng mga preso. Minsan walang lasa, minsan tinarantado. Magtatsaga na lang kesa kumain ng panis. Tawag dito ay rancho, kami natutong magtiis. Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga impormasyong mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. Ito ay naglalaman ng sensitibong paksang na kinalaman sa krimen na hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa at walang layo na mag-promote ng karahasan sa madla. Viewers' discretion is advised. Noong November 18, 1971, bandang alas 7:55 ng gabi, naganap ang isang malagim na pangyayari sa Bilibid sa Muntinlupa, Rizal. Mga bandang alauna ng hapon, nagkaroon ng pagpupulong ang mga bilanggo mula sa Brigada 3C na siyang pinamunuan ni Tobias Ribadaho. Galit na galit sila sa mga bilanggo ng Brigada 3A na umano'y miyembro ng grupong Okso. Madalas daw silang kutsain at hamakin ng mga ito. May pagkakataon pa raw na binato sila ng dumi ng tao habang sinisigawan ng, "Kayong mga komando, wala na kayong magagawa!" Sabay nagsitawanan. Dahil sa galit at kahihiyan, nagplano ang grupo ng komando mula sa 3C na gumanti. Napagkasunduan nila na papatayin nila ang sinumang bilanggo mula sa 3A sa gabing iyon. Pinili nilang gawin ito sa oras ng pagkuha ng pagkain o rancho kung kailan nakapila ang mga bilanggo ng 3A. Pagsapit ng gabi noong November 18, 1971, bandang alas 7:55, isinagawa nila ang kanilang plano. Gumamit si Tobias Ribadaho ng isang improvised na susi na gawa sa lata upang mabuksan ang pinto ng kanilang dormitoryo. Nang mabuksan ang pinto, agad silang lumabas. Sa mga sandaling iyon, kumukuha ng kanilang pagkain ang mga bilanggo ng Brigada 3A mula sa delivery truck. Kabilang sa mga nakapila si Bernardo Cutamora. Biglang sumugod ang mga akusado patungo sa pila. Napagitnaan nila si Bernardo Cutamora at sabay-sabay siyang sinaksak gamit ang kanilang mga matutulis na armas o matalas. Maraming tama ng saksak ang tinamo ng biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa dami at lalim ng kanyang mga sugat, namatay si Bernardo Cutamora. Ayon sa autopsy o necropsy report, ang kanyang kamatayan ay sanhi ng maraming saksak. Kalaunan, umamin ang lahat ng sangkot na sila ang gumawa ng krimen. Sinabi nilang ginawa nila iyon bilang paghihiganti sa pangungutya at pambabastos na matagal na nilang dinanas mula sa mga bilanggo ng Brigada 3A. Sa araw ng arraignment noong July 5, 1973, sina Tobias Ribadaho, Romeo Corpuz, Loreto Rivera at Rodolfo Torres kasama ang kanilang abogado ay nagpahayag ng guilty. Samantalang sina Federico Basas at Rolando Honor ay nagpahayag ng not guilty. Kalaunan, binago at inayos na ang pangalan ni Rolando Honor sa tamang pangalan na Rosendo Anor
na may mga alias na Negro at Tagalog. Pagkatapos nito, nagsimula na ang pagpapakita ng ebidensya sa korte. Nang magsimula ng ipresenta ang depensa, binawi ni Tobias Ribadaho, Romeo Corpuz at Rodolfo Torres ang kanilang paunang plead na guilty. Sinabi ni Corpuz at Ribadaho na hindi sila kasali sa pagpatay kay Bernardo Cotamora at itinanggi nila ang kanilang mga naunang confession dahil umano ay pinirmahan lamang nila ito dahil sa panggigipit sa kanila. Samantala, inamin ni Federico Basas at Rodolfo Torres na kanilang ang isinagawa ang kanilang mga confession. Si Rosendo Anor naman ay binago ang kanyang paunang not guilty na pahayag at nagplead ng guilty pero sa mas magaan na kasong homicide o pagpatay na may mas mababang parusa. Ipinapahayag din ng umapila na ang kanilang mga extrajudicial confession o pag-amin sa labas ng hukuman ay nakuha sa pamamagitan ng puwersa. Ayon sa kanila, sila ay pinabilad sa araw at pinabayaan sa ulan ng halos isang araw at pagkatapos ay binugbog at ikinulong sa isang Bartolina o masikip na selda. Ngunit kung titingnan, ang kanya-kanyang pahayag ng mga akusado base sa mga sinumpaan nilang salaysay, wala namang makikitang kahina-hinalang pangyayari na magdudulot ng pagdududa sa pagiging totoo ng kanilang mga pahayag. Sa halip, puno ang mga ito ng mga detalye na tanging ang mga umapila lamang ang maaaring makakapagbigay. Sa kanilang mga pahayag, tinawag nila ang kanilang mga kasamang akusado sa pamamagitan ng kanilang mga alias o palayaw dahil hindi nila alam ang tunay na pangalan ng mga ito tulad ng Lilat para kay Basas, Manok para kay Honor o Anor, at Bukid para kay Torres. Hindi rin maaring gawa-gawa lamang ng mga investigador ang detalye na noong November 18, 1971, bandang 1:00 ng hapon, nagplano ang mga umapila na pumatay ng sinumang bilanggo mula sa Brigada 3A habang namamahagi ng rancho o pagkain. Inamin din nila na sila ay miyembro ng Sige-Sige Commando Gang at ang kanilang leader ay si Ribadaho. Ayon sa plano, sa parehong araw bandang 8:00 ng gabi, binuksan ni Ribadaho ang pinto ng kanilang dormitoryo gamit ang isang susi na gawa sa lata at sabay silang sumugod sa lugar kung saan naghihintay ng pagkain ang mga bilanggo mula sa Brigada 3A. Sinaksak nila ang biktima gamit ang kanilang mga matalas o matutulis na armas. Ang kanilang motibo umano ay paghihiganti dahil binato sila ng dumi ng tao ng mga bilanggo mula sa Brigada 3A. Walang nakitang sapat na dahilan ng korte upang sirain ang presumption o palagay ng batas na kusang loob ang mga confession ng mga umapila. Ayon sa batas, ipinapalagay na ang isang extrajudicial confession o pag-amin sa labas ng hukuman ay ginawa ng kusa at hindi pinilit sapagkat walang matinong tao o ang basta na lamang aamin sa isang krimen kung hindi ito totoo at hindi dahil sa dikta ng kanyang konsensya. Nasa mga umapila ang responsibilidad na patunayan na ang kanilang pag-amin ay hindi kusang loob. Hindi sapat ang simpleng pagbawi o pagtanggi sa kanilang confession habang nasa pagdilitis upang ito ay balewalain. Kailangan nilang magpakita ng malinaw at konkretong ebidensya na sila ay pinilit o pinahirapan upang patunayan ang kanilang paratang ng pagmamaltrato. Ngunit wala silang naipakitang ganitong ebidensya. Wala ring ulat na sila ay minamaltrato nang isumite sa mga opisyal ng bilangguan o sa piskal na nagsagawa ng paunang investigasyon. Sa katunayan, sa cross-examination, inamin ni Corpuz na hindi siya minaltrato. Si Ribadaho naman ay hindi rin nagreklamo nang siya ay dalhin kay Ezekiel Santos, isang Administrative Officer 3 ng Bureau of Prisons,
na ayon sa kanya ay parang ama na niya. Tungkol naman sa kanilang pahayag na hindi sila pinaalam sa kanilang karapatan na manahimik at magkaroon ng abogado habang iniimbestigahan, sapat nang sabihin na ang pagbabawal at pagtanggap ng confession na nakuha ng walang pagsunod sa tamang proseso ay naangkop lamang sa mga confession na nakuha matapos magkabisa ang 1973 Constitution. Bago ipatupad ang 1973 Constitution, wala pang batas na nag-uutos na dapat ipaalam sa akusado ang mga karapatang ito kahit pa ang confession ay iniharap sa korte matapos ang January 17, 1973. Ang probisyong ito ng Constitution tungkol sa confession na nakuha sa custodial investigation ay hindi maaaring ipatupad pabalik sa mga pangyayaring naganap bago ito naging epektibo. Mayroong ding malinaw na pagpaplano o evident premeditation sa kasong ito. Naisip at pinagplanuhan ang pagpatay sa sinumang bilanggo mula sa Brigada 3A bandang 1:00 ng hapon noong November 18, 1971. Isinagawa naman ang plano bandang 8:00 ng gabi sa parehong araw. Itinuturing na may evident premeditation kapag ang pagpatay ay napag-isipan ng hindi bababa sa 1 oras bago ito isinagawa. Sa kasong ito, may sapat na oras ang mga umapila upang umatras at hindi ituloy ang kanilang balak. Ngunit, sa halip na magbago ng isip, pinili nilang tuparin ang kanilang masamang layunin. Sa simula, may 6 na akusado, sina Tobias Rebadaho, Romeo Corpuz, Federico Basas, Rosendo Anor, Rodolfo Torres, at Loreto Rivera. Lahat sila ay mga bilanggo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Rizal. Si Corpus ay nakulong dahil sa kasong homicide, si Rebadaho dahil sa murder, si Basas dahil sa murder, si Anor dahil sa murder, at si Torres dahil sa homicide. Ngunit habang dinidinig pa ang mga kaso, namatay ang isa sa kanila na si Loreto Rivera noong August 15, 1974. Walang sapat na batayan ng argumento ng depensa na ang mga umapila ay dapat managot lamang sa kasong pagkamatay na dulot ng magulong labanan at patawan ng parusang prison mayor sa ilalim ng Article 251 ng Revised Penal Code, batay sa kanilang pahayag na ang kaguluhan ay kusang nangyari. Walang naganap na magulong away sa pagitan ng dalawang panig at wala ring palitan ng pagsalakay o sabayang pag-atake mula sa magkabilang grupo. Sa halip, sabay-sabay na lumabas ang mga umapila mula sa kanilang selda na may iisang layunin, ang salakayin ang biktima na kabilang sa kalabang grupo. Ang pagkakaisa nila sa layuning ito ay nagpapakita na sama-sama silang mananagot sa naging resulta ng kanilang pag-atake. Dahil dito, ang hatol na pagkakasala ay pinagtibay. Gayunpaman, dahil kulang sa kinakailangang bilang ng boto, ang parusang ipapataw sa lahat ng akusado o umapila ay ibinababa sa reklusyon perpetua. Ang danyos o bayad pinsala na ibibigay sa mga tagapagmana ng namatay ay itinataas sa halagang 130,000 piso. Ang kaukulang gastos sa kaso ay ipapataw sa mga akusado. Sa pagtatapos ng kaso, nanaig ang hatol ng batas batay sa mga ebidensya. Ipinapakita ng pangyayaring ito na ang paghihiganti ay kadalasang nagiiwan ng mas mabigat na kapalit kesa sa alitang pinagmulan nito. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. Tunog at konsepto.